in the heart of Manila, where justice is a commodity. Sino ang may gawa nito? Huwag kang makialam! This season, the darkness is deeper, when the truth is the most dangerous crime. Sa isang maliit na nayon ng mga mangingisda sa baybayin ng Quezon, kung saan ang hangin ay may amoy alat at isang matandang puno ng akasya ang nagbabantay sa daungan, isang mapayapang pamayanan ang namumuhay. Musika. Dun, 8 miyembrong isang maliit na simbahan sa kanayunan ang isa-isang naglaho sa loob ng 10 taon. Ang ilan ay itinuring na naglayas. Ang ilan ay musika, lumipat ng tirahan, at ang ilan ay sinabing nagpunta sa ibang bansa. Ang magakaso ay itinuring na makakahiwalay at hindi kailanman pinag-ugnay. Nakalimutan na ito ng pulisya, musika ng makapamilya at ng buong nayon. Ngunit nang makalimutan ng lahat, isang retiradong pastor na 70 taong, gulang na ang tahimik na dumating sa musika, himpilan ng pulisya ng probinsya ng Quezon isang taksibol. Dala niya ang isang makapal na kwadernong isinulat niya sa loob ng 15 taon. Ang unang mga salitang nanginginig niyang binitiwan ay may klingunit mabigat. Mayroong mamamatay tao sa loob ng simbahan. Ito ang sandali kung kailan ang pinakamalalim na lihim na nayon na natatabunan ng katahimikan ay sa wakas ay nabunyag. Ang kuwentong inyong maririnig ngayon ay tungkol sa musika, nakagigimbal na katotohanan na bumabalot sa simbahan ng Bagong Liwanag sa isang maliit na nayon ng mga mangingisda. Bago magsimula, mangyaring mag-subscribe at I like ang video. Mag-iwan ng komento kung saang lugar kayo nanonood at babatiin ko kayo isa-isa. Magsimula na tayo. Sa dulo ng baybayin ng Quezon, mayroong isang maliit na nayon ng mamangingisda na tinatawag na Barrio Agos. 1. Ito ay isang tahimik at mahirap na nayon na may wala pang 400 na residente. Sa daungan ng nayon, may isang matandang puno ng akasya at sa ilalim nito, palaging may ilang matatanda na nakaupo sa isang bangko, sumasagap ng hangin mula sa dagat. Simple ang buhay ng mga taga Barrio Agos. Sa madaling araw, umaalis ang mga bangka at sa tanghali, nagayos ng mga lambat ang mga kababayhan sa kanilang mga bakuran. Sa gabi, ang amoy ng pinatuyong dilis ay marahan na kumakalat sa bawat eskinita. Alam nga tao ang bawat detalye ng buhay ng isa't isa. Pinag-usapan kung saan galing ang manugang ng kung sino o kung ano ang ginagawa ng bunso ng iba na parang sarili nilang pamilya. Tuwing linggo, halos kalahating taga-nayon ay naktitipon sa simbahan ng Bagong Liwanag. Ito ay isang maliit na simbahan na may puting pader, bubong na yero, at isang simpleng kampanaryo. Ang tunong kampana ay umaabot sa buong nayon. May mga matatandang humihinto sa pag-ararong ng bukid, itinutuwid ang kanilang likod at panandaliang tumitingin sa langit kapag naririnig ito. Si Pastor Elias Santos, ang pastor ngang simbahan ng Bagong Liwanag, ay dumating sa Barrio Agos noong taglagas ng 1989. Siya ay 54 na taong gulang nun. Para sa kanya, na naglingkod sa buong buhay niya sa maliliit na simbahan sa mga gilid ng lungsod, ang Barrio Agos ay tila kanyang huling lugar ng paglilingkod. Kasama ang kanyang matandang asawa, inayos niya ang kanilang magamit sa bahay parokya at isa-isang kinabisa ang pangalan ng mga taga-nayon habang kinakamayan sila. Sa mga unang taon, payapa ang lahat. Magaspang man ang kamay ng mangingisda, mainit naman ang kanilang puso at ang mga kababayhan ay laging nagluluto ng mainit na aros, kaldo para sa kanila pagkatapos ng serbisyo tuwing Miyerkules. Nagpasya si Pastor Santos na gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa nayong ito. Gayunpaman, laging kapos ang pananalapi ng simbahan. Ang mga donasyon mula sa mga mangingisda ay pabago-bago, depende sa huli. May isang tao na laging pumupuno sa kakulangan. Siya si Elder Ricardo de la Cruz. Si Elder Ricardo ay halos 70 taong gulang na nun at ang pinakamayamang tao sa Barrio Agos.
Nagmamayari siyang 3 bangka ng pinakamagandang lupa sa daungan at maging ng abandonadong paggawaan ng bangka sa labas ng nayon. Halos kalahating mga taga-nayon ay nagtatrabaho sa kanyang mabangka at ang natitirang kalahati ay may maliliit o malalaking utang sa kanya. Si Elder de la Cruz din ang nagdonata ng bagong kampana ng simbahan ng Bagong Liwanag. Siya rin ang nagpalit ng bubong na yero na bahay parokya at buwan-buwang nakbabayad para sa krudo ng generator tuwing madaling araw na panalangin. Tuwing magalay siya ng sobre ng donasyon, dahan-dahan siyang lumalakad patungo sa harap ng pulpito na para bang kailangang makita ng lahat ang kanyang nga kamay. Para kay Pastor Santos, ito ay nakakatulong sa isang banda, ngunit sa kabilang banda, mayroon siyang counting pag-alinlangan. Ngunit inisip na lamang niya na ito ay bahagi ng pagmamataas ng isang nakatatanda sa nayon. Hanggang doon na lamang iyon. Noon ay Abril 1991, isang taksibol. Si Milen Reyes, ang ingatyaman ng samahan ng kabataan ng simbahan ng Bagong Liwanag, ay naglaho ng walang bakas. Siya ay 26 na taong gulang. Si Mylene ay nakatira kasama ang kanyang ina sa isang maliit na bahay na may bubong na yero malapit sa daungan sa kanlurang dulo ng nayon. Siya ay isang masipak na dalaga na nagtatrabaho sa Municipal Agriculture Office at tuwing linggo. Pagkatapos ng misa, tinuturuan niya ang nabata ng mahimno. Siya rin ang namamahala sa librong donasyon, simbahan at sa pananalaping samahan ng kabataan. Noong gabing iyon ng taksibol, umalis si Mylene sa kanilang bahay bandang 7 ng gabi, tulad ng dati. Sinabi niya sa kanyang ina, "Ma, may ayusin lang po ako sa mga libro sa simbahan. Hindi po ako magtatagal." Nakitang kanyang ina ang likod ng kanyang anak habang nakayos siya na dilis sa kusina. Isang madilim na bugaw na cardigan at itim na sapatos. Iyon ang huling pagkakataon na nakita ng ina ang kanyang anak. Hindi na bumalik si Mylene noong gabing iyon. Kinaumagahan, bandang 5 ng umaga, matapos maghintay na may ilaw sa bakuran, tumakbo ang ina sa simbahan. Ngunit ang pintong ng simbahan ay nakakandado mula sa loob at wala ni anino ng bag, sapatos o anumang bakas ng kanyang anak. Pumunta ang ina sa himpilan ng pulisya noong hapong iyon. At noong hapon ding iyon, isang tawag ang natanggap ng ina sa kanyang bahay pagkatapos niyang bumalik na bigo. "Ma, ako po ito." Si Mylene, halos mapaupo ang ina. Sigurado siyang boses iyon ng kanyang anak. Ngunit iba ito sa dati, nanginginig na parang may humahabol sa kanya. "Ma, pupunta po ako sa Maynila. Nakaroon po akong magandang trabaho. Hindi po ako makokontak ng matagal." "Mylene, nasaan ka ngayon? Paano ako kung wala ka?" "Ma, patawad po. Patawarin niyo po talaga ako. Ibababa ko na po." Biglang naputol ang tawag. At mula noon, hindi na muling narinig ang boses ni Mylene. Itinuring ng pulisya ang kaso bilang kusang paglalayas batay sa tawag na iyon. Kung siya mismo ang tumawag, kusang paglalayas iyon. Matanda na siya. Iyon ang naging konklusyon. Noong panahong iyon, walang kakayahan ang isang maliit na himpilan ng pulisya sa probinsya na mag-imbestiga ng isang kaso ng kusang paglalayas. Maging sa loob ng simbahan ng Bagong Liwanag, dahan-dahang nalimutan ang kanyang kuwento. May nagsabing gusto niyang pumunta sa siyudad at may iba namang nagsabi siguro'y nainip na siya sa maliit na nayong ito. Ngunit isang kabataan mula sa samahan ng kabataan ang lumapit kay Pastor Santos pagkatapos ng misa kinabukasan. "Pastor, totoo po bang pumunta sa Maynila si Ate Milene? Hindi po siya ganong tao na iwan ang kanyang ina." Ipinagpaliban pa nga po niya ang pag-asawa dahil sa gamot ng kanyang ina. Tanging pagtapik sa balikat ng kabataan ang naisagot ni Pastor Santos. Wala siyang masabi.
Nung gabing iyon, habang papatayin na ni Pastor Santos ang huling ilaw sa likod ng simbahan, hindi niya inaasahang makasalubong si Elder de la Cruz. Ang itim na sapatos na katad ni Elder de la Cruz ay puno ne mapulang putik, hindi puting buhangin ne Barrio Agos. Ang tanging lugar sa Barrio Agos na may ganong mapulang putik ay sa likod ng abandonadong pagawaan ng bangka sa labas ng nayon. Ngumiti si Elder de la Cruz nang maktama ang kanilang mga mata ni Pastor Santos. Naglinis lang ako sa pagawaan ng bangka kaya naputikan, Pastor. Tumango lang si Pastor Santos. Noong araw na iyon, hindi niya ito pinag-isipan ng malalim. Hanggang sa araw na iyon, pakalipas ng isang taon, noong taglagas ng 1992, sa pagkakataong ito, nawala ang biyudang si Teresita Ramos na nakatira sa isang eskinita sa Lubgang Nayon. Si Teresita ay isang diakonesa sa simbahan ng Bagong Liwanag at namamahala sa paghahanda ng pagkain tuwing Miyerkules. Naglaho siya isang Sabadong ng madaling araw, nag-iwan ng isang maikling sulat sa kanyang manugang. Pumunta muna ako sa bahay ng kapatid ko sa Laguna. Pakisabi na lang sa manugang ko. Sinabi ngang manugang na sulat kamay iyon ng kanyang biyenan. Ngunit ang dulo nga letra ay nanginginig, hindi tulad ng dati. Isang buwan ang lumipas, ngunit walang balita mula sa kapatid sa Laguna. Pumunta mismo ang manugang sa Laguna, ngunit ang kapatid na sinasabi ng kanyang biyenan ay hindi nakatira doon. Sa katunayan, hindi kailanman nagkaroon ng ganong kapatid, ngunit ang kasong ito ay itinuring ding simpleng paglalayas. Isang matanda, nagiwan ng sulat, kaya't paglalayas iyon, parehong konklusyon. Noong tagsibol ng 1994, isang binatang mangingisda ang nawala. Si Jose Pepe Dantes, 29 na taong gulang, na nagtatrabaho sa bangka ni Elder de la Cruz. Ganito ang sinabi ni Elder de la Cruz. Naglayag siya sa malayo para sa isang buwang biyahe. Ngunit lumipas ang isang buwan, 2 buwan, at hindi bumalik si Jose. Muling nagsalita si Elder de la Cruz. Narinig ko na lumipat siyang barko sa Cebu. Trabaho daw sa barkong pang-internasyonal. Ilang taon siyang hindi makakabalik. Natuklasan ng matatandang magulang ni Jose na ang kanyang nga gamit ay nasa bahay pa rin, ngunit walang nag-imbestiga pa. Ang ibang mga binatang nagtatrabaho sa bangka ni Elder de la Cruz ay nanahimik. Noong tag-araw ng 1995, isang 17 taong gulang na dalagita mula sa isang sakahan sa Silangan Nayon ang nawala. Si Isabel Garcia, ang tumutugtok ng organo para sa grupo ng mag-aaral sa simbahan ng Bagong Liwanag, tumakas papuntang siyudad, nagkaroon daw ng nobyo, ganun pinunan ng manakatatanda ang kanyang pagkawala. Noong huling bahaginan, taglagas ng 1997, nawala si Lolo Pedro, 72 taong gulang. Siya ang pinakamatagal na miyembro ng simbahan ng Bagong Liwanag. Nag-file ng ulat ng pakawala ang kanyang pamilya dahil sa dementia at isang linggong hinaluhog ng taga-nayon ang kabundukan at karagatan, ngunit hindi siya natakpuan. Noong tagsibol ng 1998, isang 46 na taong gulang na babae ang nawala. Si Carmen Vargas, ang pangalawang pangulo ng Samahan ng Kababaihan ng Simbahan ng Bagong Liwanag. Sinabi ng kanyang asawa, nagpaalam siyang bibisita sa kanyang nga magulang ng ilang araw, pero hindi na bumalik. Ngunit sinabi ngang kanyang nga magulang na hindi siya kailanman dumating. Noong 1999, nawala si Marco Antonio, isang 32 taong gulang na pinunong samahan ng kabataan ng simbahan ng Bagong Liwanag. Isang maikling sulat ang natira para sa kanyang pamilya na nagsasabing pupunta siya sa Maynila para mag-aral sa seminaryo. Ngunit sa taong iyon, walang mag-aral na nagngangalang Marco Antonio ang nakarehistro sa seminaryo. Sa loob ng halos 10 taon,
7 tao na dumadalo sa simbahan ng Bagong Liwanag ang sunod-sunod na nawala. Lahat ay makakahiwalay na kaso. Ang ilan ay naglayas, ang ilan ay lumipat, ang ilan ay nag-abroad. Hindi kailanman ni minsan pinag-ugnay ang mapangyayaring ito. Ngunit sa mausap-usapan ng mataganayon, isang maliit na tanong ang dahan-dahang lumulutang. Bakit palaging nawawala ang nga tao mula sa simbahan ng Bagong Liwanag? Ang nga salitang iyon ay hindi kailanman sinabi ng malakas. Ito'y bulong-bulungan lamang sa daungan habang nagayos ng lambat, sa pagitan ng tuno ng paglalaba sa poso. Walang nangahas na banggitin ito sa harap ni Elder de la Cruz. Dahil halos lahat ng matatanda sa nayon ay may utang na loob sa kanya sa iba't ibang paraan. At sa wakas, noong Oktubre 2000, isang madaling araw, nawala ang bagong pastor ng simbahan ng Bagong Liwanag, si Pastor David Reyes. Si Pastor David ay isang 35 taong gulang na batang pastor na pumalit kay Pastor Santos noong taksibol ng taong iyon. Dati siyang associate pastor sa isang malaking simbahan sa Cebu at tumugon sa tawag na maglingkod sa isang maliit na simbahan sa probinsya. Bagong kasal, lumipat siya sa bahay parokya kasama ang kanyang batang asawa. Mula pa sa simula, masusing sinuri ni Pastor David ang libro nga donasyon. Ito ay dahil sa kasipagan ng isang kabataan. Isang gabi ng taglagas, tumawag siya sa bahay ni Pastor Santos. Si Pastor Santos ay naninirahan na noon sa isang maliit na nayon sa tabi ng Barrio Agos. Tahimik na ginugugol ang kanyang katandaan. Senyor Pastor, tila may kakaiba sa libro nga donasyon. May mga bakas ng malalaking halaga na inilipat sa isang personal na account sa 5 pagkakataon. Masyadong malaki ang halaga para ituring na ordinaryong donasyon. Puwede po ba nating tingnan ng makasama? Malinaw na naalala ni Pastor Santos ang tawag na iyon. Kalmado ang boses ni Pastor David, ngunit mayroon itong determinasyong. Nagatubili siya sandali bago sumagot. Tingnan natin pagkatapos nege serbisyo sa Miyerkules, Pastor David. Ngunit kinabukasan pagkatapos ng serbisyo sa Miyerkules, nawala si Pastor David mula sa bahay parokya. Sinabi ng kanyang batang asawa na nagising siya bandang 5 ng umaga dahil sa ingay mula sa kusina. Narinig niya ang marahang pagsara ng pinto ng bahay parokya. Nang bumangon siya at pumunta sa sala, ang Bibliang katad ng kanyang asawa ay nakabukas sa mesa. Ang libro ng donasyon na laging dala ng kanyang asawa ay nawawala. Muling lumitaw si Elder de la Cruz. Sinabi niya sa asawa ni Pastor David at sa mga taga-nayon, narinig ko na bigla siyang nakpasya na magmisyon sa ibang bansa. Sinabi niya mismo sa akin ilang araw na ang nakalipas. Pupunta raw siya sa isang maliit na bansa sa Timog Silangang Asya. Kailangan daw niya ng panahon para ayusin ang kanyang isip. Hindi naniwala ang batang asawa ni isang salita. Hindi ka panipaniwala na ang isang asawang halos 1 taon pa lang kasal ay magpapasya na magmisyon sa ibang bansa nang walang pasabi sa kanya. Ngunit ang kanyang umiyak na boses ay hindi umalingaw-ngaw sa nayon dahil ang mga nakatatanda sa nayong iyon ay hindi kayang kontrahin ng direkta ang sinabi ni Elder de la Cruz. Pakalipas ng ilang araw, inayos ng asawa ni Pastor David ang lahat ng kanilang gamit at bumalik sa kanyang nga magulang. Muling nabakante ang posisyon ng pastor sa simbahan ng Bagong Liwanag. Narinig ni Pastor Santos ang balita mula sa kanyang bahay sa kabilang nayon. Nang magmadali siyang pumunta sa Barrio Agos, wala nang laman ang bahay parokya. Sa mesa ni Pastor David, naroon pa rin ang kanyang Biblia na hindi niya nadala. Sa nakabukas na pahina, may maliit na markang lapis sa isang talata mula sa mga awit. Panginoon, iligtas mo ako sa kamay ng masama. Nang makita ang talatang iyon, gumuho ang mundo ni Pastor Santos. Lahat ng aninong ng pagdududa na naipon niya sa loob ng 10 taon ay sa wakas ay nakaroon ng isang mukha.
ang sapatos ni Elder de la Cruz na may mapulang putik mula sa abandonadong pagawaan ng bangka. Ang bagong bangka na binili pagkatapos ng pagkawalan ng una. Ang biglang pagkaubos ng bank account ng binatang mangingisda pagkatapos niyang mawala. Ang maliliit na pagdududa ay sa wakas ay nag-ugnay-ugnay. Ngunit sa araw na iyon, ang tanging mayroon siya ay mapagdududa pa rin. Si Elder de la Cruz ay ang nakatatanda ng buong nayon. At si Pastor Santos mismo ay nabuhay sa lupkang 10 taon sa tulong niya. Hindi niya alam kung kanino at ano ang sasabihin. Ang tanging nagawa niya sa walang laman na bahay parokya ni Pastor David ay ang lumuhod at manalangin. Sa loob ng 10 taon, 8 tao ang nawala sa Barrio Agos. Ang tunog ng kampana ng simbahan ng Bagong Liwanag ay naging mas mabigat at ang nayon ay naging mas tahimik. Nakalimot na lang ang matao dahil kailangan nilang makalimot para mabuhay. Ngunit ang katotohanan ay naroon pa rin nakalibing. At mula sa araw na iyon, sa loob ng 5 mahabang taon, tahimik itong lumaki sa loob ng makapal na kuwaderno ng isang matandang pastor. Umaga ng isang maulap na araw ng Marso 2005, sa opisina ng Criminal Investigation Division ng Quezon Provincial Police Office, ang tunog ng telepono at pagtip sa keyboard ay maririnig tulad ng dati. Ang mga investigador ay may mga tasa NKP sa kani-kanilang mesa. Binabasa ang mga tala NKaso mula kapon. Isang ordinaryong umaga kung saan ang ambon ngang taksibol ay marahang tumatama sa bintana. Bandang 10 ng umaga, marahang bumukas ang pinto ng opisina. Isang matandang lalaki na nasa 70 taong gulang, nakasuot ng mayos na kulayabo na Amerikana, ang pumasok. Ang kanyang puting buhok ay mayos na nakasuklay at may hawak siyang isang lumang itim na portfolio na gawa sa katad. Mula ulo hanggang paa, mayroon siyang kaayusan na nagbibigay diin na hindi siya dapat basta-bastang tratuhin. Tumayo ang isang investigador na nakaduty para salubungin siya. Ano po ang may paglilingkod ko sa inyo? Lolo, tiningnan ng matanda ang investigador at dahan-dahang nagsalita. Nandito po ako para sa isang lumang kaso. Nagsimula ito 15 taon na ang nakalipas. Nagtaka ang investigador. Ngunit ang mga mata ng matanda ay napakatiwasay kaya't dinala niya ito sa isang maliit na silid investigasyon. Nakaupo sa harap ng isang maliit na mesa sa silid. Naglabas ang matanda ng 2 bagay mula sa kanyang portfolio. Isang makapal na kuwadernong itim na gawa sa katad at isang naninilaw na Manila envelope. Ang magilid ng kuwaderno ay pudpot na at ang dulo ng sobra ay maitim na dahil sa madalas na pahawak. Halata na ang ito ay mabagay na matagal nang iningatan ng isang tao. Inilagay ng matanda ang kanyang 2 kamay sa ibabaw ng kuwaderno at huminga ng malalim at nagsimula siyang magsalita. Ako po si Elias Santos, ang retiradong pastor ng simbahan ng Bagong Liwanag sa Barrio Agos, Quezon. Huminto siya sandali at dahan-dahan niyang idinuktong ang isang pangungusap. Nasa loob nito ang pangalan ng 8 tao. 8 taong nawala sa Barrio Agos mula 1991 hanggang 2000. At may isa pang pangalan dito. Ang pangalan ng isang taong naglibing sa 8 taong iyon sa isang lugar. Tila huminto ang hangin sa silid investigasyon. Nagmamadaling kumuha ng papel ang investigador. Ngunit hindi nagmadali ang matanda kahit nakita niya ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang unang pahina ng kuwaderno. Sa unang pahina, may isang linya na nakasulat sa mayos na sulat kamay. Sabado, 13 ng Abril, 1991, gabi. Mylene Reyes, 26 taong gulang, ingat yaman ng samahan ng kabataan ng simbahan ng Bagong Liwanag. Huling nakitang suot ang madilim na buhaw na kardigan at itim na sapatos. At sa ilalim nito, detalyadong nakasulat ang mga maliliit na pangyayari sa mga sumunod na araw.
Sa susunod na pahina, sa mas maliit na sulat, nakasulat ang kulaing putik sa sapatos ni Elder Ricardo de la Cruz na nakasalubong niya malapit sa abandonadong pagawaan ng bangka 3 araw pagkatapos. Ang damit na suot ni Elder Ricardo at maging ang isang salitang binitiwan niya sa isang matanda sa nayon. Mapulang putik po iyon. Ang tanging lugar sa Barrio Agos na may ganoong putik ay sa likod ng abandonadong pagawaan ng bangka sa labas ng nayon. Dahan-dahang itinuro ng daliri ni Pastor Santos ang linyang iyon. Nun unang pumasok ang pagdududa, ngunit pagdududa lamang iyon. Binuklat niya ang isa pang pahina ng kwaderno. Noong taglagas ng 1992, 3 araw matapos mawala ang diakonesa na si Teresita Ramos, nakasulat ang kuwento ng isang matandang may-ari ng isang maliit na imprenta sa nayon na nagsabing si Elder de la Cruz ay nakpagawa ng 2 papel na may parehong sulat kamay. Dinalaw ni Pastor Santos ang matandang iyon matapos ang mahabang panahon pagkatapos mawala si Pastor David. Nakukunwaring nakikinig sa mga lumang kuwento. Noong taksibol ngang 1994, pagkatapos mawala ang binatang mangingisda na si Jose Dantes, bumili si Elder de la Cruz ng bagong bangka mula sa isang pagawaan sa Batangas. Ang presyo ay 400,000 piso. Ang lahat ng ipon sa bank account ni Jose Dantes ay nawala noong tagsibol na iyon at may bakas ng halos 400,000 piso na inilipat kung saan. Nakita mismo ni Pastor Santos ang talaan ng paglipat na iyon nang bisitahin niya ang matatandang magulang ni Jose. Noong Tegaro ng 1995, 3 araw matapos mawala ang miyembro ng grupo ng mag-aaral na si Isabel Garcia, may isang maliit na hair clip na nahulog sa bakuran ni Elder de la Cruz. Isang kulay rosas na hair clip na may hugis kuneho. Iyon mismo ang hair clip na suot ni Isabel noong huli siyang dumalo sa misa. Aksidenteng nakita ito ni Pastor Santos noong bumisita siya sa bahay ni Elder de la Cruz at iginuhit pa ang hugis nito sa kanyang kuwaderno upang hindi makalimutan. Noong huling bahagi ng taglagas ng 1997, pagkatapos mawala si Lolo Pedro, ang kuwento ng isang batang apo sa nayon na nakita ang dulo ng tungkot ni Lolo Pedro malapit sa abandonadong pagawaan ng bangka. Sinabi ng bata sa mga matatanda, ngunit sinabi nilang guni-guni lamang iyon. Hiwalay na kinausap ni Pastor Santos ang bata at muling pinakinggan ng mabuti. Noong taksibol ng 1998, pagkatapos mawala si Carmen Vargas, isang bagong ilaw ang matagal na nakasindi sa silid tulugan ng bahay ni Elder de la Cruz. Ang ilaw na iyon ay wala dati sa bahay niya. Noong sumunod na araw pagkatapos, mawala si Marco Antonio noong 1999. Nahulog ang kanyang fountain pen sa bakuran ng simbahan. Ipinagmamalaki ni Marco Antonio na ang fountain pen na iyon ay regalo mula sa kanyang mapapangasawa. At nahulog iyon sa bakuran ng simbahan noong madaling araw na sinasabing umalis siya papuntang Maynila para magseminaryo. Walang binatang mag-iwan ng fountain pen na bigay ng kanyang mapapangasawa. Pinulot ito ni Pastor Santos noong madaling araw na iyon at sinubukang ibalik sa kasintahan. Ngunit sinabi nitong wala na silang komunikasyon simula nun. Kaya't isinuksok ni Pastor Santos ang fountain pen sa pagitan ng mapahina ng kanyang kuwaderno. Dahan-dahang inilabas ni Pastor Santos ang fountain pen mula sa pagitan ng mapahina at inilagay sa mesa. Isang fountain pen na may kulay asul at may kakaibang dulo. Ito po ang fountain pen ni Marco Antonio. Hanapin ninyo po ang kanyang kasintahan. Makikilala niya ito. Noon lamang napagtanto ng investigador ang bigat ng kwadernong nasa harap niya. Tumayo siya at lumapit sa hepe ni Dibisyon. Makalipas ang ilang sandali, pumasok ang hepe kasama ang 2 pang investigador. Lahat ay nagsisimulang magseryoso.
Samantala, binuksan ni Pastor Santos ang huling bahagi ng kwaderno. Oktubre 2000, pagkatapos mawala ang bagong pastor ng simbahan ng Bagong Liwanag na si Pastor David Reyes. Detalyadong nakasulat ang lahat ng nakita ni Pastor Santos nang pumasok siya sa walang laman na bahay parokya. Ang nakabukas na Bibliang katat, ang marka ng lapis sa unang talata ng awit 140, ang isang tasa ng malamig na tsaa sa mesa, at ang nawawalang libro na donasyon na laging dala ni Pastor David. At sa susunod na pahina, may isang pangungusap na nakasulat, Oktubre 17, 2000. Mula ngayon, ihahanda ko nang tapusin ang katahimikan. Mula sa araw na iyon, ang matala ni Pastor Santos ay may ibang bigat kumpara sa mga pagdududa na nakaraang 10 taon. Habang tahimik na namumuhay sa bahay parokya sa kabilang nayon, isang oras ang layo mula sa Barrio Agos. Regular siyang bumibisita sa Barrio Agos. Hindi para bantayan si Elder de la Cruz, kundi para isa-isang kausapin ang mga pamilya na mga nawawala at ang mga matatanda sa nayon. Una niyang pinuntahan ang ina ni Mylene Reyes. Ang ina ay halos 70 taong gulang na noon at nagsisimula ng maging malimutin. Ngunit sa harap ng kuwento ng kanyang anak, biglang luminaw ang kanyang nga mata. Pastor, 3 araw bago mawala si Mylene. Noong gabing iyon, matagal niyang hinalungkat ang kanyang aparador at naglabas ng isang papel. Itinago niya ito ng malalim. Tinanong ko kung ano iyon. Sabi niya iwala lang daw. Nabahala ako pero hindi ko nagawang buksan ang aparador pagkatapos niyang mawala. Mahigit 10 taon kong hindi nabuksan ang aparador na iyon. Naglakas loob ang ina na buksan muli ang aparador isang tagsibol pagkatapos marinis o nayon ang balitang nawawala si Pastor David. Sa ilalim ng aparador, sa bulsa ng kardigan na suot ng kanyang anak, sa wakas ay natagpuan niya ang papel. Isang linya lamang ang nakasulat sa papel. Ayon sa sariling kagustuhan, inililipat ko ang lahat ng karapatan sa donasyon ng simbahan ng Bagong Liwanag at ang posisyon bilang ingat yaman ng samahan ng kabataan kay Elder Ricardo de la Cruz. At sa ilalim nito, ang panggalan at selyo ni Mylene Reyes. Ngunit ang sulat kamay ay hindi sulat kamay ng kanyang anak na nakita niya sa buong buhay niya. May isang taong hindi magaling na ginaya ang sulat kamay ni Mylene. Ang mas nakakatakot ay ang bahagyang pagkakaiba ngugis ng sayo sa tunay na sayo ni Mylene. Para bang may isang taong nagpagawang bagong sayo na kamukha nito. Tinanggap ni Pastor Santos ang papel gamit ang 2 kamay. Hinawakan ng ina ang kanyang kamay habang humihikbi. Pastor, itinago iyon ng anak ko sa kanyang aparador bago siya umalis. Alam niyang may mali. Inilagay niya ang papel na iyon sa Manila envelope bilang pinakauna. Pinuntahan din ni Pastor Santos ang isang matandang mangingisda na nagtrabaho sa bangka ni Elder de la Cruz sa buong buhay niya. Malinaw na naalala ng matanda ang isang salita na sinabi ni Elder de la Cruz kay Jose Dantes 3 araw bago siya mawala nung taksibol ng 1994. Dalhin mo rito ang passbook mo. Ang matanda ay nagtrabaho sa bangka ni Elder de la Cruz sa buong buhay niya, ngunit ngayon ay masyado ng matanda para matakot sa mata ni Elder de la Cruz. Sinabi ngang matanda kay Pastor Santos na nakita niya mismo kung paano kinuha ni Elder de la Cruz ang passbook at nang ibalik ito, wala na itong laman. Pinuntahan din ni Pastor Santos ang isang maliit na imprenta sa daungan ng nayon. Sinabi ngang matandang may-ari na habang buhay niyang dinala sa kanyang konsensya ang isang pabor na hiningi ni Elder de la Cruz noong huling bahagi ng taglagas ng 1992. Hiningi ro ni Elder de la Cruz sa kanya na gumawa na isang selyo na kamukha, na isang selyo na imigrasyon. Malaki ang bayad. At dahil sa kahirapan, tinanggap ng matanda ang trabaho. Ngunit ilang araw matapos iyon, narinig niya ang balitang nawala si Pastor David at habang buhay siyang pinahirapan ng konsensya. Humikbi ang matanda sa harap ni Pastor Santos. Pastor,
Ako po ay makasalanan. Alam ko kung saan ginamit ang selyong iyon, ngunit na kunwari akong walang alam, marahang hinawakan ni Pastor Santos ang kamay ngang matanda at sinabi, "Lolo, habang buhay pa po kayo, sabihin ninyo po ang katotohanan, iyan po ang paraan para makabawi kayo." Inilabas ng matanda ang isang sample print ng selyong iyon na tinago niya sa buong buhay niya at ibinigay kay Pastor Santos. Isang naninilaw na print ng selyo ng imigrasyon ng isang maliit na bansa sa Timog Silangang Asya. At 2 beses niyang binisita ang batang asawa ni Pastor David. Nakatira ito sa Cebu, mag-isang pinalalaki ang anak nila ni Pastor David. Noong una niya itong binisita, matagal itong hindi nakapagsalita nang makita si Pastor Santos. Ngunit sa pangalawang pagbisita, sa wakas ay naglabas ito ng isang naninilaw na sobremula sa isang malalim na drawer. Nasalop ang isang kopya ng librong donasyon ng simbahan ng Bagong Liwanag, punong nga marka sa sulat kamay ni Pastor David. Sa kopyang libro, malinaw na minarkahan sa sulat kamay ni Pastor David ang malalaking halaga na inilipat mula sa donasyon ng simbahan patungo sa personal na bank account ni Elder de la Cruz sa 5 pagkakataon. Isang beses, higit sa 100,000 piso, isang halagang hindi may paliwanag para sa donasyon ng isang maliit na simbahan sa probinsya. "Pastor, wala po akong lakas ng loob na dalhin ito. Pinalaki ko po ang aking anak habang nabubuhay sa takot dahil dito. Kayo na po sana ang magdala nito." Tinanggap ito ni Pastor Santos at matagal na umiya sa maliit na kusinang iyon. Lahat ng dokumentong iyon ay nasa loob ng Manila envelope na nakapatong ngayon sa mesa ng silid investigasyon. Dahan-dahang binuksan ni Pastor Santos ang sobreatisay sang inilatag ang mga laman nito sa harap NG mga investigador. Isang naninilaw na pekeng kasulatan ni Mylene Reyes, isang tumpok ne kopya ne libro ne donasyon na puno ne mga marka sa sulat kamay ne pastor, isang sample print negama pekeng selyo, nega migrasyon na tinago, nega may ari, nega imprenta sa buong buhay niyang may konsensya, isang fountain pen ni Marco Antonio at isang kulay rosas na hair clip na may hugis kuneho. Ang hepe ng dibisyon at ang maimbestigador ay natigilan sa kanilang nga upuan. Tanging ang tunok ng ambon ang marirahan na naririnig mula sa labas ng bintana. Tiningnan ni Pastor Santos ang matao sa kabilang panig ng mesa at isa-isang sinabi ng malinaw, "Ako po ay isang duwag na tao. Si Elder de la Cruz po ang halos mag-isang sumusuporta sa aming simbahan. Halos kalahati po ang nayon ay may utang sa kanya. Noong una akong magduda, nanahimik po ako. Sa pangalawa, nanahimik pa rin ako. Ganon po sa loob ng 10 taon. Huminga siya ng malalim. Ngunit noong taglagas ng 2000, nawala ang pumalit sa akin, si Pastor David. Iyon po ang posisyon na ipinasa ko sa kanya. Sa isip na ang aking kaduwagan ang naglagay sa binatang iyon sa posisong iyon, hindi po ako makatulog mula nun. Sa loob ng 5 taon, pinuno ko ang kuwadernong ito. Wala na po akong lakas ng loob na itago pa ito. Pakiusap, ilabas ninyo ang pangalan ng 8 taong iyon mula sa lupa. Matagal na hindi nakapagsalita ang hepe. Sa wakas, nagtanong siya ngang isang bagay. "Pastor, ang isang pangalan na iyon, ano po ang pangalan ng isang taong nakasulat sa kuwaderno?" Dahan-dahang binuksan ni Pastor Santos ang huling pahina ng kuwaderno. Dun, sa mayos na sulat kamay, isang linya lamang ang nakasulat. Elder ng simbahan ng Bagong Liwanag, Ricardo de la Cruz. Ang tunong segunderong orasan sa pader ng silid investigasyon ay tila napakalakas. Noong hapong iyon, nagpasya ang Criminal Investigation Division ng Quezon Provincial Police Office na muling buksan ang 8 kaso ng Barrio Agos na 15 taon ng sarado at pag-isahin ang mga ito.
Ang nga nakakalat na ulat ng paglalayas, matala ng simpleng paggawala, at mga ulat ng pag-alis sa bansa ay nagsimulang magtipon sa isang mesa noong hapong iyon at isang veteranong investigador mula sa dibisyon ang itinalaga bilang responsable sa muling pag-imbestiga sa lahat NGMH kaso. Isang 43 taong gulang na investigador na nagngangalang Santiago Tiago Marquez na pinakamatagal na humawa ng mabibigat na kaso sa Quezon. Noong hapong iyon, kung saan marahang bumabaksak ang ambon sa mga kalsada ng Lucena, ang 10 taong katahimikan ay dahan-dahang nababasag. Ngunit ang mapangalan ng 8 nawawalang tao ay natutulok pa rin sa ilalim ng lupa. Huling bahagi ng Marso 2005, ilang araw nang walang tigil ang ulan sa mga kalsada ng Lucena. Sa isang mesa sa opisina NG Criminal Investigation Division, nakalatag ang itim na kuadernong katad at Manila envelope na iniwan ni Pastor Elias Santos. Ang mayari en mesa ay si Detektive Santiago Tiago Marquez, isang 43 taong gulang na veteranong investigador. Si Detective Marquez ang pinakamatagal na humawak ng mga mabibigat na kaso sa dibisyon. Mula pa noong bago pa lang siya, hindi na mabilang ang malalaking kaso ng pagpatay na kanyang hinawakan. Siya ay isang investigador na matigas ang kamay at hindi palasalita. Malapat ang kanyang balikat at ang kanyang tingin ay laging nakatuon sa isang lugar. Noong umagang iyon, ipinasa sa kanyang-kanyang hepe ang muling pag-imbestiga sa kaso ng Barrio Agos. Tiago, chinamong na ito. Itinuro ng hepe ang kuwaderno sa mesa. Umupo si Detective Marquez at dahan-dahang binasa ang kuwaderno mula sa unang pahina. Sa simula, sa totoo lang, nag-aalinlangan din siya. Ang kwento na may mapulang putik sa sapatos ni Elder de la Cruz nang mawala ang 26 na taong gulang na ingat yaman. Ang kwento na 2 papel na may parehong sulat kamay ang inimprenta sa isang imprenta pagkatapos mawala ang isang diakonesa. Ang kwento na bumili si Elder de la Cruz ng bagong bangka pagkatapos mawala ang isang binatang mangingisda at kasabay nito ay naubos ang bank account ng binata. Kung isipin isa-isa, lahat ay mga interesanteng sitwasyon. Ngunit sa pamantayan ng mabibigat na kaso na hinawakan ni Detective Marquez sa buong buhay niya, wala sa mga ito ang direktang ebidensya ng pagpatay. Masyadong maraming oras na ang lumipas para baliktarin ang 8 kaso na itinuring na paglalayas at simpleng pagkawala-batay lamang sa mga sitwasyon. Dahan-dahan niyang binuklat ang kuwaderno at malalim na nag-isip. Hindi kaya dahil sa buong buhay niyang pinaghihinalaan ang isang tao, pinagduktong-duktong na lang ng matandang pastor ang maliliit na pangyayari bilang gawa ng isang tao, minsang nagduda si Detective Marquez. Iyon ang profesional na pagdududa ng isang investigador. Ngunit agad niyang inalis ang pagdududang iyon. Hindi lang isa ang dahilan kung bakit niya inalis ang pagdududa. Una, ang ngalaman ng Manila envelope. Matagal niyang tinitigan ang pekeng kasulatan ni Mylene Reyes. Ang sulat kamay ay hindi magaling na ginaya, ngunit ang selyo ay isang pekeng selyo na bahagyang iba sa tunay. Ang ganitong pagka ay hindi ginagawa para sa simpleng paglalayas. Ginawa ito para agawin ang karapatan ng isang tao. Pinahinto rin siya, ne kopya, ne libro, ne donasyon, ni Pastor David. Malinaw na nakamarka doon ang mga bakas ng prasa halagang 10,000 na dumaloy mula sa isang simbahan sa probinsya patungo sa personal na bank account ng isang tao sa 5 pagkakataon. Sa sulat kamay ni Pastor David na nakmarka nito, may matibay na determinasyon sa bawat dulo ng letra. At ang fountain pen ng binatang si Marco Antonio, hinawakan ni Detective Marquez ang fountain pen. Isang fountain pen na may kulay asul at kakaibang dulo. May tuyong tinta sa loop. Kinabukasan, pinuntahan niya ang dating kasintahan ni Marco Antonio na nakatira sa labas ng Lucena.
40 taong gulang na ito at may asawa na. Ngunit nang makita ang fountain pen, bumaksak siya. Ito nga po. Regalo ko po yan kay Marco para sa aming kasal. Dapat may nakaukit diyan na unang letra ang pangalan niya. Dahan-dahang tiningnan ni Detective Marquez ang dulo ng fountain pen. Doon, may maliit na nakaukit na letrang M. Sa sandaling iyon, nakumbinsi siyang hindi guni-guning ng isang tao ang kuwaderno ng matandang pastor. At may isang tiyak na linya sa loob ng kuwaderno. Sa gitna ng kuwaderno, nakasulat sa maliit at malabong letra ang isang linya. Pribadong pag-aari ni Elder de la Cruz sa likod ng abandonadong pagawaan ng bangka sa labas ng nayon. Pakisuri po ang lugar na iyon. Sa tabi ng linyang iyon, may maliit na mapa na iginuhit sa sulat kamay ni Pastor Santos. Mula sa puno ng akasya sa daungan ng Barrio Agos, maisang kilometro pasilangan, isang maliit na buhanginan kung saan nakatiwangwang ang mga lumang bangka. Sa likod nito, isang mababang burol. Isang bakanteng espasyo sa pagitan ng lumang bodega sa loob ng pagawaan ng bangka at ng bakot na kahoy. Matagal na tinitigan ni Detective Marquez ang mapa. Kinabukasan, madaling araw, pumunta siya sa Barrio Agos kasama ang dalawang nakababatang investigador. Mula Lucena, magadalawat kalahating oras na biyahe papunta sa maalat na nayon. Ipinark nila ang sasakyan sa daungan at dahan-dahang nilakat ang loop ng nayon na nakasibilyan. Ang Barrio Agos ay eksakto sa kung paano ito inilarawan ng matandang pastor sa kanyang kuwaderno. Isang matandang puno ng akasya, isang maliit na daungan na may mga lumang bangkang nakatali, at ang maayos na anyong simbahan ng bagong liwanag na may bubong na yero. Ngunit sa ibabaw ng lahat ng tanawin, may isang mabigat na katahimikan. Ang mga taga-nayon ay titingin ng matagal samgadayo bago marahang ikot ang kanilang mga ulo. Naglakad sila hanggang sa harap ng abandonadong pagawaan ng bangka ni Elder de la Cruz sa silangang dulo ng nayon. Ang pagawaan ng bangka ay eksakto sa mapang ng matandang pastor. Dalawang lumang bangka ang nakahandusay sa buhanginan at sa likod nito, isang mababang burol na may kalat-kalat na maliliit na punong pino. May isang kinakalawang na bakal na gate sa pasukan at isang karatula na may sulat kamay na pribadong ari-arian. Bawal pumasok ang nakasabit. Matagal na tinitigan ni Detective Marquez ang karatula at kumuha siyang isang dakot ng lupa mula sa gilid ng paggawa ng bangka, mapulang putik. Ang mismong kulay na nakasulat sa kuwaderno ng matandang pastor na nakita sa sapatos ni Elder de la Cruz. Nung gabing iyon, bumalik si Detective Marquez sa Lucena at nagsulat ng kahilingan para sa search and seizure warrant. Isang warrant para sa abandonadong pagawaan ng bangka na pag-ari ni Ricardo de la Cruz sa Barrio Agos at sa pribadong lupain sa likod nito. Dumaan ito sa piskalya at umabot sa korte ng Lucena at inaprubahan kinahapunan. Ang pekeng kasulatan, kopya ng libro ng donasyon at ang fountain pen na tinipon ng matandang pastor ang naging tiyak na basehan. Ang pahuhukay ay nagsimula isang maulap na umaga sa huling bahaging Marso 2005. Ang mga sasakyan ng Quezon Provincial Police Scene of the Crime Operations, SOCO, at NG National Bureau of Investigation, NBI, forensic team ay sunod-sunod na pumasok sa makitid na kalsada ng Barrio Agos. Isang dilaw na police line ang inilatag sa paligid ng pagawaan ng bangka at ang matauhan na nakasuot ng puting protective suit ay umakyat sa mababang burol sa likod ng pagawaan ng bangka. Sa simula, nanonood lang mula sa malayo ang mga taga-nayon. Nagtataka kung ano ang nangyayari, ngunit nang kumalat ang balita na hinuhukay ang pagawaan ng bangka ni Elder de la Cruz, dahan-dahang nagsara ang mga bintana ng bawat bahay. Sa unang araw ng pahuhukay, sinimulang alisin ng forensic team ang lupa mula sa pinakamainit na bahagi ng burol, ang lugar na pinakamakapal na minarkahan ng matandang pastor sa mapa. Isang pala, dalawang pala.
Lumipas ang halos isang oras, isang miyembrong forensic team ang huminto. May tela dito. Isang maliit na pirasong tela ang lumitaw mula sa lupa. Tela mula sa isang madilim na buhaw na cardigan. Halos naging itim na ito matapos ang mahigit isang dekada sa lupa, ngunit makikilala pa rin ang madilim na bughaw na kulay. Nang maghukay pa sila ng mas malalim, isang pares ng itim na sapatos ang lumabas. Isang maliit na pambabaeng sapatos na may sukat 23.5 na may putpod na takong. At sa tabi nito, dahan-dahang lumitaw mula sa lupa ang isang maliit na butong pulsong tao. Ang mga tauhan na nakaswot ng puting protective suit ay sabay-sabay na huminto. Si Detective Marquez ay nakatayo sa pasukan ng paggawa ng bangka, pinapanot ang tanawin mula sa malayo. Ang tanging ginawa niya ay ang tumawag ng maikli kay Pastor Santos. Pastor, natagpuan na po natin ang una. Sa kabilang linya, matagal na narinig ang malalim na hikbi ng matandang pastor, ngunit simula pa lamang iyon. Ang pahuhukay ay nagpatuloy sa loob ng isang buwan. Ang mababang burol sa likod ng paggawaan ng bangka ay isa-isang hinukay, palipat-lipat ng lokasyon. Ang ilan ay natagpuan sa lalim na 1 metro. Ang ilan sa 1 metro at kalahati, at isa-isa ang makalansay ay lumitaw sa isang lugar. Isang kalansay ang natakpuan kasama ang isang piraso ng tela ng isang mainit na kulay lilang, barot saya na malamang ay isinuot ng isang babaeng kasing edad ng ina. Sa isa pang lugar, kasama ang isang malaking bota na malamang ay isinuot ng isang binatang mangingisda. Sa isa pang lugar, kasama ang isang kulay rosas na hair clip na may hugis kuneho. At sa isang lugar, isang singsing na ginto na mukhang singsing pangkasalang natakpuang nakasuot pa rin sa buto ng daliringang kalansay. Ang ulat mula sa NBI Forensics ay isa-isang dumarating sa Criminal Investigation Division sa Lucena. Batay sa pagsusuri ng kasiman ng lupa, antas ng pagkabulok at komposisyon ng lupa sa ibabaw ng mga labi, ang tinatayang petsa ng paglilibing ay mula sa halos 15 taon na ang nakalipas para sa pinakamatagal hanggang sa halos 5 taon na ang nakalipas para sa pinakabago. Halos eksaktong tumukma ito sa mapetsa na 8 kaso na isinulat ni Pastor Santos. 8 ang kabuwang bilang ng ngalabi na nahukay, eksakto sa 8 pangalan na nakasulat sa kwaderno ng matandang pastor. Nang mahukay ang huling labi, muling tinawagan ni Detective Marquez si Pastor Santos. Pastor, natakpuan na po natin silang 8. Ang pastor ay matagal na hindi nakapagsalita matapos matanggap ang tawag. Sa wakas, nanginginig na nagsalita siya. Detective, pakiusap, ibalik ninyo na po ang kanilang nga pangalan sa kanilang nga pamilya. Sa loob ng 1 buwan ng pahuhukay, lalong naging mabigat ang kapaligiran sa Barrio Agos. Ang dating katahimikan ay naging mga bulungan at pagkatapos ay mga higbi. Isa-isang bumalik sa nayon ang mga pamilya ng mga wawala. Ang ina ni Mylene Reyes ay nakatayo sa labas ng police line sa harap ng paggawa ng bangka, magapon na magkadaw pang mga palad. Ang dating kasintahan ni Marco Antonio, isang babaeng nasa 40 taong gulang na, ay naglakbay mula sa Lucena at matagal na nakaupo sa isang burol na tanaw ang paggawaan ng bangka. Ang matatandang magulang ni Jose Dantes ay dumating na naka-wheelchair, pumunta sa daungan, at walang tigil na umiyak habang dinadama ang hangin ng dagat. Ang kampanang simbahan ng Bagong Liwanag sa gitna ng nayon ay hindi tumuno ni minsan sa loob ng buwang iyon. Ang NBI Forensics ay agad na nagsimula ng DNA testing sa mga nahukay na labi. Kumuha silang masample mula sa mga pamilya ng manawawala. Ang matandang ina ni Mylene Reyes, ang miga magulang ni Jose Dantes, ang kapatid na babae ni Marco Antonio at ang ina ni Pastor David Reyes. Ang mga tao ay magkadaw pang mga palad sa harap ng mga tauhan ng forensic na kumukuha ng mga sample mula sa kanilang bibig gamit ang cotton swabs.
Ilang araw pa ang hihintayin para sa mga resulta. Ngunit ang katotohanang 8 labi ang natakpuan sa paggawaan ng bangka ni Ricardo de la Cruz ay sapat na dahilan para formal na paupuin ang isang tao sa silid investigasyon. Samantala, si Ricardo de la Cruz ay hindi lumabas ng kanyang bahay mula pa nung magsimula ang paghuhukay. 2 pulis ang nagbabantay sa harap ng kanyang gate. Kailangang pigilan ang posibilidad na tumakas si Elder de la Cruz o sirain ang ebidensya. Ang taga-nayon ay yumuyuko at nagmamadaling lumakad tuwing dumadaan sa harap ng bahay ni Elder de la Cruz. Noong gabing dinala ang lahat ng 8 labi sa NBI sa Maynila, bumalik si Detective Marquez sa Barrio Agos at tumayo sa harap ng gate ng bahay ni Elder de la Cruz. Si Elder de la Cruz, 75, ay unang beses na binuksan ang gate at dahan-dahang lumabas. Ang kanyang mukha ay kasing ayos ng dati at walang emosyon. Detective Marquez, hindi ba? Ano na naman ang kailangan mo? Tiningnan siya ni Detective Marquez sa mata. At isa-isang sinabi ng malinaw, Ginung Ricardo de la Cruz, maari po ba kayong sumama sa amin sa Quezon Provincial Police Office dahil sa hinalang pagpatay at iba pang krimen? Sa walang emosyong mukha ni Elder de la Cruz, isang maliit na lamat ang dumaan. Ngunit agad niyang inalis ang lamat at dahan-dahang tumango. Ang balikat ng kanyang kulay abong Amerikana ay marahang gumalaw sa hangin ng taksibol. Ang masangang matandang puno nga kasa sa daungan ng Barrio Agos ay tila mas mahabang gumagalaw noong gabing iyon. Ang katotohanang nakalibing sa lupa sa lubngang 15 taon ay sa wakas ay bumabangon mula sa lupa nung taksibol na iyon. Ngunit isa lamang itong simula. Ang tunay na bibig ni Ricardo de la Cruz ay sa wakas ay bubukas pagkatapos pang ilang araw. Gabingang isang araw ng taksibol nung unang bahagi ng Abril 2005. Sa isang maliit na silid investigasyon ng Criminal Investigation Division, si Elder Ricardo de la Cruz, 75 taong gulang at nakasuot ng maayos na kulay abong Amerikana, ay nakaupo sa harap ng isang maliit na mesa. Sa tapat niya ay si Detective Santiago Marquez. Ang muka ni Elder de la Cruz ay tila kapareo pa rin ng dati nung nagabot siya ng sobre ng donasyon sa ilalim ng kampanaryo ng simbahan ng Bagong Liwanag. Walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Dahan-dahang ipinaalam ni Detective Marquez sa kanya ang kanyang karapatang manahimik at karapatang kumuha ng abogado. Kalmadong nakinig si Elder de la Cruz at tumango ng hindi nagsasalita. Ginoong de la Cruz, una sa lahat, ano ang masasabi ninyo sa 8 kalansay na nahukay sa likod ng inyong pag-aring abandonadong paggawaan ng bangka? Dahan-dahang uminom ng tubig si Elder de la Cruz at nagsimula siyang magsalita. Ginamit ko lang po ang lugar na iyon bilang imbakan ng mga bangka sa buong buhay ko. Hindi ko po alam kung sino o ano ang inilibing sa likod ng burol na iyon. May karatula po na pribadong ari-arian, ngunit hindi naman po laging may nakbabantay doon. Kahit sino po ay maaring makapasok kung gugustuhin. Mula sa simula, itinanggi ni Elder de la Cruz ang lahat. Inaasahan na ni Detective Marquez na ganun ang kanyang sasabihin. Dahan-dahan niyang inilapag ang mga ebidensya sa mesa, isa-isa. Una, ang naninilaw na pekeng kasulatan ni Mylene Reyes. Alam niyo po ba kung ano ito? Saglit na inayos ni Elder de la Cruz ang kanyang salamin at dahan-dahang tiningnan ang papel. At umiling siya, ngayon ko lang po nakita ang papel na iyan. Ito po ay papel kung saan ginaya ang sulat kamay ni Mylene Reyes. Ang selyo ay pagkarin, iba sa kanyang tunay na selyo. Ang nakasulat po sa ibaba ay isang linya na naglilipat ng lahat ng karapatan sa donasyon at posisyon bilang ingat yaman ni Mylene Reyes kay Elder Ricardo de la Cruz. Ano po ang masasabi ninyo? Matagal na nanahimik si Elder de la Cruz bago bumuntong hininga at sumagot. Wala po akong alam diyan. Kung sino man po ang gumawa niyan at kung saan man iyan ay tago, wala po akong kinalaman. Inilabas ni Detective Marquez ang susunod na ebidensya.
ang tumpok kopyang libro ng donasyon ng simbahan ng Bagong Liwanag na puno nga marka sa sulat kamay ni Pastor David. Mula unang bahagi ngang 1990 hanggang 2000, may mga bakas dito na nagpapakita ng malalaking halaga, mahigit 100,000 piso sa 5 pagkakataon na inilipat mula sa donasyon ng simbahan patungo sa inyong personal na bank account. Inamin niyo po ba ang transaksyong ito? Saglit na tinanggal ni Elder de la Cruz ang kanyang salamin at dahan-dahang pinunasan ito ngang panyo. At sumagot siya, "Ang perang iyon po ay tinanggap ko para pansamantalang itago para sa pondo ng pagpapatayo ng simbahan. Napag-usapan na po namin iyan ni Pastor David. Hindi ko po alam kung bakit niya nilagyan ng ganyang marka, ngunit wala po kaming naging problema." Tahimik na pinakinggan ni Detective Marquez ang kanyang sagot at inilabas ang susunod na ebidensya. Isang sample print ng pekeng selyo ng imigrasyon. Mayroon po kaming testimonya mula sa matandang may-ari ng imprenta sa nayon na kayo po ang nagpagawa nito. Ang selyo ay kamukha ng selyo ng imigrasyon ng isang maliit na bansa sa Timog Silangang Asya. Eksaktong tumutugma po ito sa panahon na ipinahayag ninyo sa nayon na nagmisyon sa ibang bansa si Pastor David Reyes pagkatapos niyang mawala. Sa unang pagkakataon, nag-iba ang tingin ni Elder de la Cruz, ngunit agad niyang ibinalik ang tingin at sumagot, "Baka po may mali sa pagkakaalala ng matandang iyon. Hindi po ako nagpagawa ng ganyang selyo." Sa huli, inilatak ni Detective Marquez ang fountain pen ni Marco Antonio, ang kulay rosas na hair clip at ang isang maliit na piraso ng madilim na bugaw na kardigan na nahukay sa paggawaan ng bangka sa isang linya sa mesa. Habang tinitingnan iyon ni Elder de la Cruz, saglit na nangini ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa, ngunit agad niyang ibinaba ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. "Detective, matagal na po ang nakalipas. Wala na po akong masasagot tungkol sa mga lumang bagay na iyan. Papalapit na sa ikasekis na gabi ang orasan sa silid investigasyon." Si Ricardo de la Cruz ay nanatiling nakaupo ng maayos. Hindi sinisira ang imahe ng isang kagalang-galang na nakatatanda sa nayon na pinanatili niya sa buong buhay niya. Tinapos muna ni Detective Marquez ang investigasyon para sa araw na iyon at ipinadala si Elder de la Cruz sa kulungan. Isang sobre ang dumating sa opisina ng Criminal Investigation Division bandang hating gabi. Ang resulta ng DNA analysis mula sa NBI. Dahan-dahang binuksan ni Detective Marquez ang sobre sa unang pahina ng ulat. Nakasulat sa makapal na letra ang isang linya, ang DNA ng kalansay na nahukay sa unang libingan sa likod ng paggawaan ng bangka ay tugma sa relasyon bilang mag-ina sa nagbigay ng sample na si Ginang Reyes. Iyon ang resulta na sample na kinuha mula sa bibig na ina ni Mylene Reyes. Ang pagiging mag-ina ay halos 100% na tugma. Matagal na tinitigan ni Detective Marquez ang linyang iyon. Kinabukasan, ipinatawag niyang muli si Elder de la Cruz sa silid investigasyon. Hindi nagbago ang mukha ni Elder de la Cruz kumpara kagabi, ngunit may isang bagay na nagbago. Ang kaayusan ng kanyang Amerikana ay bahagyang nagusot. Ang isang gabing pagtulog sa isang maliit na selda ay hindi maikling panahon para sa isang 75 taong gulang na matanda. Inilagay ni Detective Marquez ang ulat ng DNA analysis sa tabi ng mga ebidensya mula kahapon. Ginong de la Cruz, ang kalansay na nahukay sa unang libingan sa likod ng paggawaan ng bangka ay kinilalang si Mylene Reyes na nawala noong Abril 1991. Ang kanyang DNA ay tumugma sa kanyang ina bilang mag-ina. Ang kasamang nahukay na piraso na madilim na bugaw na kardigan at itim na sapatos ay tumutugma sa huling damit na nakita ng ina ni Mylene Reyes na suot ng kanyang anak. Huminga ng malalim si Detective Marquez.
At isa-isang sinabi ng malinaw, kahapon po, sinabi ninyo na hindi ninyo alam kung sino ang inilibing sa inyong pribadong ari-arian. Ngunit ang kalansay ni Mylene Reyes ay inilibing sa inyong pribadong ari-arian. Iyan po ang katotohanan. Matagal na hindi nakapagsalita si Ricardo de la Cruz. Nagsimulang manginig ang kanyang dalawang kamay sa ibabaw ng mesa. Ang makamay na iyon na sa buong buhay niya ay humawak sa 3 bangka at sa utang ng kalahati ng nayon ay sa unang pagkakataon nanginginig. Tahimik na pinanut ni Detective Marquez ang eksena. Nagdagdag siya ng isang huling salita. Ginoong de la Cruz, ang sinabi ninyong matagal na ang nakalipas para sa kanilang pamilya, hindi po lumipas ni isang araw. Ang 15 taon para sa kanila ay araw-araw. Pagkatapos nga salitang iyon, tanging ang tunog ng segundero ng orasan ang maririnig sa silid investigasyon sa mayos na mukha ni Elder de la Cruz. Isang patak ng luha ang dahan-dahang dumaloy. Dahan-dahan, napakabagal, nagsimula siyang magsalita. Noong gabing iyon, ang pagamin ay dahan-dahang lumabas, pangungusap sa pangungusap. Noong gabi ngang Sabado, ika-13 ng Abril 1991, si Mylene Reyes, ang ingat-yaman ng Samahan ng Kabataan, ay nag-ayos ng libro ng donasyon ng simbahan. Natuklasan niya ang bakas ng 150,000 piso na inilipat sa personal na bank account ni Elder de la Cruz. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niya ang ganong kalaking halaga na inilipat mula sa donasyon ng isang maliit na simbahan patungo sa personal na account ng isang tao. Tumawag siya kay Elder de la Cruz bandang ika-7 ng gabi. Elder, may kakaiba po sa librong donasyon. Kailangan po nating tingnan ng makasama. Sumagot si Elder de la Cruz. Pumunta ka sandali sa bodega sa tabi ng pagawaan ng bangka. May mga dokumento doon tungkol sa donasyon. Hindi nagduda si Mylene. Naglakad siya papunta sa pagawaan ng bangka nung gabing iyon. Suot ang kanyang madilim na bugaw na kardigan at itim na sapatos. Hinihintay siya ni Elder de la Cruz sa bodega. Ang unang sinabi niya sa kanya ay, masyado ka ng maraming nakita. Ang isang tawag na natanggap ng inakinabukasan ay sa pilitang ipinatawag ni Elder de la Cruz kay Mylene bago ang lahat. Pupunta po ako sa Maynila. Sa likod ng nanginginig na boses na iyon, may kutsilyong nakatutok sa kanya si Elder de la Cruz. Pagkatapos mismo ng tawag, nangyari ang lahat. Inilibing ni Elder de la Cruz si Mylene sa pinakamainit na bahagi ng mababang burol sa likod ng pagawaan ng bangka hanggang sa hating gabi. Nang makita sila ni Pastor Santos sa likod ng simbahan ilang araw pagkatapos, ang kanyang sapatos na katat ay may mapulang putik mula sa lugar na iyon. Sunod-sunod na ikinuwento ni Elder de la Cruz ang tungkol sa masumunod na biktima, ang dahilan kung bakit nawala ang diakonesa na si Teresita noong taglagas ay iisa lamang. Itinuturing niyang parang tunay na anak si Mylene. Si Teresita ang pinakamasigasig na nagtanong tungkol sa kinaroroonan ni Mylene pagkatapos itong mawala. 2 beses siyang pumunta sa bahay ni Elder de la Cruz. Elder, hindi po ganoong bata si Mylene. Alam niyo po ba kung anong nangyari? Nung gabing iyon, ipinakita ni Elder de la Cruz ang pekeng kasulatan at sinabing kusang loop na inilipat ni Mylene ang lahat ng karapatan sa kanya at umalis sa nayon. Ngunit matagal na tinitigan ni Teresita ang sulat sa papel at kalmadong sumagot. Hindi po ito sulat ni Mylene. Mula pa noong 2 taong gulang siya ay kilala ko na ang batang ito. Kinaumagahan ng sumunod na Sabado, nawala si Teresita. Ang dahilan kung bakit nawala ang binatang mangingisda na si Jose Dantes noong taksibol ng 1994 ay ang kanyang ipon. Plano ni Elder de la Cruz na bumili ng bagong bangka at kulang siya ng 400,000 piso. Sinabi niya kay Jose, kung gusto mong magtrabaho sa bangka ko, ipakatiwala mo muna sa akin ang ipon mo.
Sumunod si Jose sa simula, ngunit nalaman niyang napunta ang pera sa pambili ng bagong bangka. Nung gabing pumunta siya kay Elder de la Cruz para komprontahin ito, ipinatawag siya sa paggawaan ng bangka. Ang kwento ni Isabel Garcia, ang tumutugitogan ng organo para sa grupo NGR Maga-Araw. Nung tag-araw, NG 1995, noong araw na iyon, dinala ni Isabel ang mga dokumento ng samahan sa bahay ni Elder de la Cruz. Bahagyang nakabukas ang pinto ng silid-tulugan ni Elder de la Cruz at aksidente niyang nakita ang isang papel doon. Isang kopya ng pekeng kasulatan ni Mylene. Agad niyang napansin na iba ang sulat sa sulat ni Mylene na kilala niya. Nang itanong niya ito ng hindi direkta kay Elder de la Cruz noong gabing iyon na ang katapusan. Ang kulay rosas na hair clip na may hugis kuneo na nahulog sa bakuran ni Elder de la Cruz ay nahulog mula kay Isabel noong kinakalatkat siya ni Elder de la Cruz. Ang kwento ni Lolo Pedro noong huling bahagi ng taglagas ng 1997. Isang matandang iginagalang sanayon at pinakamatagal na miyembrong simbahan. Noong hapong iyon, naglalakad si Lolo Pedro at napadaan sa likod ng burol ng paggawaan ng bangka. Noong panahong iyon, may bagong tinabunang lupa si Elder de la Cruz kung saan inilibing niya ang isa pang tao. Nakita ni Lolo Pedro ang dulo ng sapatos ng isang tao na bahagyang nakausli mula sa lupa. Nakita niya ang likod ni Elder de la Cruz at dahan-dahang tumalikod ng hindi nagsasalita. Ngunit sinundan siya ni Elder de la Cruz hanggang sa kanyang bahay noong madaling araw at muling ipinatawag sa paggawaan ng bangka. Ang tungkot na dala-dala ni Lolo Pedro ay nakita ng kanyang apo kinabukasan na nakakalat malapit sa paggawaan ng bangka. Ang kwento ni Carmen Vargas, ang pangalawang pangulo ng Samahan ng Kababayhan noong taksibol ng 1958. Pumunta siya sa bahay ni Elder de la Cruz para ihatid ang pondo ng samahan at nakita sa mesa ng silid-tulugan ang isang maliit na selyo na kamukhang-kamukha ng pekeng selyo ni Mylene. Hindi siya nagsalita, ngunit noong gabing iyon, sinabi niya sa kanyang asawa, parang may ginagawang kakaiba si Elder. Ang salitang iyon ay kumalat mula sa kanyang asawa sa ibang tao sa nayon at sa huli ay nakarating sa pandinig ni Elder de la Cruz. Ang kwento ni Marco Antonio, ang pinuno ng Samahan ng Kabataan noong 1999. Mula pa noong taksibol, sinimulan niyang muling usisayin ang kinaroroonan ni Mylene sa nayon. Malapit na siyang ikasal at gusto niyang ayusin muli ang pananalapi ng Samahan ng Kabataan. Sa inayos niyang librong donasyon, natakpuan niya ang isang hindi natapos na pahina na huling inayos ni Mylene. Malinaw na nakasulat dun ang 150,000 piso na inilipat sa bank account ni Elder de la Cruz na isinulat mismo ni Mylene. Dala ang papel na iyon, pumunta siya sa bahay ni Richardo de la Cruz at diretsahang kinompronta ito. Noong madaling araw na iyon, ang kanyang fountain pen ay nahulog sa bakuran ng simbahan. At ang huli, ang kwento ni Pastor David Reyes noong Oktubre 2000. Mula pa sa unang buwan ng kanyang pagdating, masusing sinuri ng bagong pastor ang libro ng donasyon. Ilang araw matapos niyang tumawag kay Pastor Santos para ipaalam ang kanyang pagdududa, tumawag din siya mismo kay Elder de la Cruz noong gabing iyon pagkatapos ng serbisyo sa Miyerkules. Elder, mayroon po tayong kailangang tingnan sa libro ng donasyon. Matapos matanggap ang tawag na iyon, ipinatawag ni Elder de la Cruz ang pastor mula sa kanyang bahay patungo sa paggawaan ng bangka noong hating gabi. Ang testimonya ng asawa ni Pastor David na narinig niya ang marahang pagsara ng pinto ng bahay parokya bandang ika-5 umaga ay ang mismong madaling araw na ipinatawag ni Elder de la Cruz ang pastor. Isa-isang ikinuvento ni Elder de la Cruz ang kuvento ng 8 tao. Pagkatapos ng kanyang huling pag-amin, nakaupo siyang magadaop ang magapalat sa mesa, matagal na tahimik. Ang kanyang maayos na kulay abong Amerikana ay tuluyan ng gumuho. Noong hapong iyon,
Formal na inaresto ni Detective Marquez si Elder de la Cruz sa 8 kaso ng pagpatay at iba pang krimen. Ang warrant of arrest na isinampa sa korte ng Lucena ay inaprubahan nung gabing iyon. Ang kampana ng simbahan ng Bagong Liwanag sa Barrio Agos ay hindi tumunok nung taxable na iyon. Ngunit hindi patapos ang lahat ng kuwento. Dahil sa pag-amin ni Elder de la Cruz, may isa pa siyang salitang binitiwan na nanginginig. May isa pa pong taong nakalibing sa paggawaan ng bangka na iyon. Mas matagal pa po kaysa sa 8 taong ito. Ang orasan sa silid investigasyon ay tila muling huminto sa harap ng huling salitang iyon. Ang huling salita ni Ricardo de la Cruz matapos ang kanyang pag-amin, may isa pang taong nakalibing doon. Mas matagal pa kaysa sa 8 ito, ay binitiwan kinabukasan ng madaling araw. Agad na bumalik si Detective Santiago Marquez sa mababang burol sa likod ng abandonadong paggawaan ng bangka sa Barrio Agos. Ang lugar na inamin ni Elder de la Cruz ay malayo sa 8 naunang nahukay sa pinakalob na bahaging burol, sa tabi ng isang malaking puno ng pino. Ayon kay Elder de la Cruz, siya mismo ang naktanim ng punong iyon nung ito'y maliit pa. Dahan-dahang inalis ng mga tauhan na nakaswot ng puting protective suit ang lupa. Sa lalim na halos 1.5 metro, isa pang kalansay ang lumitaw. Ngunit ang kalansay na ito, hindi tulad ng naunang 8, ay may kasamang damit na mas malalim na nabulok at ang kulay ng lupa ay mas maitim. Ang resulta ng pagsusuri sa lupa para sa petsa ng paglilibing ay dumating nung hapon sa opisina ng Criminal Investigation Division sa Lucena. Nakasulat sa ulat sa maayos na letra ang isang maikling linya, tinatayang petsa ng paglilibing. Humigit, kumulang 22 hanggang 23 taon na ang nakalipas. Matagal na tinitigan ni Detective Marquez ang linyang iyon, agad niyang sinuri ang lumang talaan ng kapanganakan sa munisipyo ng Barrio Agos. Ang unang asawa ni Ricardo de la Cruz, pangalan Ildefonsa Reyes. Ipinanganak noong 1942. Malinaw na nakatala na siya ay idineklarang nawawala noong taglagas ng 1983 at inalis sa talaan. Si Ildefonsa ay 41 taong gulang nun. Si Ricardo de la Cruz ay 53, wala silang anak. Ang pangalawang asawa ni Elder de la Cruz ay dumating sa nayon noong taglamig pagkatapos mawala si Ildefonsa. At siya ang matandang babae na nagbabantay sa bahay ni Elder de la Cruz noong panahon ng krimen. Nang muling ipatawag ni Detective Marquez si Elder de la Cruz at tinanong tungkol kay Ildefonsa, matagal na tumingala sa kisame si Elder de la Cruz. At dahan-dahan siyang nagsalita. Siya po ang simulang lahat. Ang pamilya ni Ildefonsa ay dating isa sa mga pinakamayamang pamilya sa Barrio Agos. Kalahati ng puhunan ni Ricardo de la Cruz sa kanyang negosyo sa pangingisda ay galing sa pamilya nito. Gamit ang perang iyon, bumili si Ricardo de la Cruz ng kanyang unang bangka at dinaktagal ang pangalawa. Ngunit dahan-dahan niyang inilipat ang pangalan ng pera sa kanyang pangalan. Noon nagsimula ang kanyang unang pandaraya, ang gawaing nagbigay sa kanya ng kapangyarihan sa kalahating nayon. Nalaman ni Ildefonsa ang katotohanan ito noong taglagas ng 1983 ng aksidente siyang makatanggap ng isang registered mail mula sa post office ng nayon. Ang nilalaman ng sulat ay ang paglipat ng huling natitirang lupa ng kanyang pamilya sa pangalan lamang ni Ricardo de la Cruz. Noong gabing iyon, kinompronta niya si Ricardo de la Cruz sa bodega sa tabi ng paggawaan ng bangka. Sinabi ni Elder de la Cruz na noong gabing iyon, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, inilibing niya ang isang tao gamit ang sarili niyang mga kamay. Pagkatapos kong ilibing ang taong iyon, isang bagay ang aking natutunan, na kailangang ilibing ang lahat ng nakakakita na katotohanan para mapanatili ang lihim. Mula nun, kaya ko nang ilibing ang kahit sino sa lugar na iyon.
Ang masalitang iyon ni Elder de la Cruz ang pinakanakakatakot sa lahat ng kanyang pag-amin. Gayunpaman, ang kalansay ni Ildefonsa ay hindi naisama sa mga kaso ni Elder de la Cruz sa batas. Mula noong mawala siya noong 1983 hanggang 2005, 22 taon na ang lumipas at ang 15 taong statute of limitations para sa pagpatay ay matagal nang tapos. Hindi na maring kasuhan ng piskalya si Elder de la Cruz para sa kanyang pagkamatay. Ngunit ang kanyang magalabi ay naibigay sa isang malayong kamag-anak sa panig ng kanyang pamilya at sa wakas ay maayos na nailibing sa isang puntot ng pamilya. Iyon ang huling magagawa ng batas para sa kanya. Nagpalitang taon, tagsibol ng 2006, ginanap ang paglilitis kay Ricardo de la Cruz sa Regional Trial Court ng Lucena. 8 kaso ng pakpatay, 2 kaso ng pamamagka ng dokumento at 5 kaso ng estafa ang pinagsama-sama. Ang kanyang abogado ay isang bihasang criminal lawyer mula sa Lucena. Puno ang korte ng mga pamilya ng 8 nawawala. Ang ina ni Mulene Reyes na halos 75 na ay nakasuot ng puting panugsok sa buhok at nakaupo sa pinakaw ng hilera. Ang matatandang magulang ni Jose Dantes ay dumating na naka-wheelchair at makahawak kamay sa tabi niya. Ang dating kasintahan ni Marco Antonio ay nakasuot ng itim at ang batang asawa ni Pastor David Reyes ay may hawak na litrato ng kanilang anak at sa pinakalikod na hilera, tahimik na nakaupo si Pastor Elias Santos, 74 na taong gulang, nakasuot ng maayos na kulay abong Amerikana. Maraming pagdinig ang naganap. Inamin ni Ricardo de la Cruz ang pangunahing manapangyayari, ngunit iginiit na ang ilang pagpatay ay hindi sinasadya. Nakiusap ang abogado para sa mas magaan na sentensya dahil sa kanyang katandaan at sa kanyang pag-amin sa pulisya. Ngunit sa harap ng mga testimonya ng mga saksing iprinisinta ng taga-usig isa-isa, nawalan ng bigat ang lahat ng kanyang argumento. Sa huling pagdinig, tumayo si Pastor Santos bilang saksi ng taga-usig. Ang matandang pastor na may mayos na puting buhok ay dahan-dahang lumakad patungo sa witness stand. Makadaop ang kanyang napalat. Matagal siyang tumayo ng tahimik. Nagtanong ang piskal. Saksi, sinabi ninyo na pinaghihinalaan ninyo ang akusadong si Ricardo de la Cruz mula pa noong unang pagkawala noong 1991. Kung gayon, isang tanong po. Bakit hindi ninyo ito sinabi ng mas maaga? Tila huminto ang korte. Matagal na nakayuko si Pastor Santos. Pagkatapos, sa nanginginig na boses, isa-isang sinabi ng malinaw. Sa simula, pagdududa lamang po. Ang pagdududa ay hindi ebidensya. At ang buong nayon ay nasa ilalim ng kanyang palat. Ang kamay na nakabit ng kampanang simbahan, ang kamay na humahawak sa utang ng kalahating nayon ay isang kamay. Sa harap ng kamay na iyon, nanahimik po ako sa loob ng 10 taon. Huminga siya ng malalim. Iyon po ang aking kaduwagan. Nakita ko pong isa-isang nawawala ang mga tao, ngunit nanahimik pa rin ako. Nagsimula lang po akong magsalita nang mawala si Pastor David. Iyon po ang posisyon na ipinasa ko sa binatang iyon. Sa harap ng pagkamatay ng binatang iyon, sa unang pagkakataon sa aking buhay, hinarap ko ang aking kaduwagan. Kaya po ako nabuhay ng 15 taon. Para isa-isang ilabas ang mapangalan ng mga taong inilibing doon, nabuhay lang po akong 15 taon. May nagsimulang humikbi sa lubang korte. Tumayo ang ina ni Maylene at tinakpan ang kanyang muka, at ang ina ni Jose Dantes ay marahang nanginig sa kanyang wheelchair. Ang batang asawa ni Pastor David ay nagsimulang umiyak ng walang tunog, hawak ang litrato sa kanyang kandungan. Ang hatol ay ibinaba sa sumunod na pagdinig. Ang akusadong si Ricardo de la Cruz ay hinahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo para sa mga krimen ng pagpatay at iba pa. Bumaksak ang mayos na boses ng hukom sa loob ng korte. Si Elder de la Cruz ay nakatayo ng maayos at tahimik na tinanggap ang hatol.
Tila sinusubukan niyang panatilihin hanggang sa huling sandali ang kaayusan na hindi niya kailanman sinira sa buong buhay niya. Sa paglabas NG Korte, uminto sandali ang gina ni Mylene Reyes sa harap ni Pastor Santos. Matagal niyang tiningnan ang mukha ni Pastor Santos. Sa kanyang mamata, mayroong sama ng lub, kalungkutan, ngunit mayroon ding bahagyang kapayapaan. Itinaas niya ang kanyang makamay at marahang hinawakan ang nanginginig na magkakamay ng matandang pastor. Pastor, salamat po sa wakas ay natakpuan ninyo ang aming Mylene. Matagal na humikbi si Pastor Santos habang hindi siya makasagot. Mas hinigpitan ng ina ni Mylene ang hawak sa kanyang kamay. Sa likuran, nakatayo ang batang asawa ni Pastor David. Hawak ang kanyang maliit na anak. Dahan-dahan din siyang lumapit kay Pastor Santos at nagbigay ng maliit na pagyuko. Pastor, salamat po sa pagprotekta sa posisyon ng aking asawa hanggang sa huli. Ngunit hindi lahat ng pamilya ay nakpatawad sa kanya. Ang dating kasintahan ni Marco Antonio ay matagal na umiwas ng tingin kay Pastor Santos sa labas ng korte at ang ina ni Isabel Garcia ay nanatiling tikom ang bibig hanggang sa bumalik sa nayon. Paano nga ba mapapawi ng isang simpleng hawak ang kanilang kalungkutan ng mahigit isang dekada? Hindi sila sinisini Pastor Santos. Tinanggap niya lamang ang lahat ng kanilang mga reaksyon at dahan-dahang naglakad pabalik sa taksibol na iyon sa Lucena. Ang kampana ng simbahan ng Bagong Liwanag sa Barrio Agos ay hindi tumuno noong taksibol na iyon. Ang pangalawang asawa ni Elder de la Cruz ay umalis sa nayon pagkatapos ng kaso. Sa kanyang pagalis, ang nga-ari-arian ni Elder de la Cruz na nakapangalan sa kanya na kumokontrol sa utang ng kalahati ng nayon ay isa-isang inayos ayon sa proseso ng korte. Sa unang pagkakataon sa kanilang buhay, naramdaman ng makataganayon ang kalayaan mula sa kamay ni Elder de la Cruz. Ngunit kasama ng kalayaang iyon ang bigat ng konsensyang matagal ng nakalibing. Noon lamang nagsimulang, isa-isang tawagin ng manakatatanda sa nayon ang pangalan ng 8 taong nawala habang dumadalo sa simbahan sa loob ng 10 taon. Mylene Reyes, Teresita Ramos, Jose Dantes, Isabel García, Lolo Pedro, Carmen Vargas, Marco Antonio, Pastor David Reyes. Sa mga dulong daliri na nag-ayos ng lambat sa pagitan ng tunong ng paglalabas sa poso at sa ilalim ng lilim ng matandang puno ng akasya, ang pangalang hindi nila nabanggit sa loop ng 15 taon ay sa wakas ay dahan-dahang lumabas sa hangin ng nayon. Ang magalabing ng 8 tao ay isa-isang ibinalik sa kanilang mga pamilya. Si Mylene ay mayos na inilibing sa puntot ng pamilya ng kanyang ina sa isang burol sa likod ng nayon. Sa kanyang lapida, nakaukit sa sulat kamay ng kanyang ina ang isang maikling linya. Araw-araw, tinawag ni Mama ang iyong pangalan. Inayos ni Pastor Santos ang kanyang magamit muli noong tag-araw ng taong iyon sa nayon sa tabi ng Barrio Agos. Pumasok siya bilang voluntaryo sa isang maliit at mahirap na tahanan para sa mga matatanda sa labas ng Lucena. Huling paglilingkod sa buong buhay, sabi niya. Ang matandang pastor na mahigit 70 taong gulang na ay humahawak sa mga kamay ng mga matatanda doon at tahimik na nananalangin araw-araw. Walang naktanong kung ano ang kanyang ipinagdarasal, ngunit sinabi ngang isang matanda sa tahanan, araw-araw, tinatawag ng pastor na iyon ang pangalan ng 8 tao. Ang matandang iyon ang laging nakakakita sa kanya araw-araw. Ang makamingang matandang pastor ay laging maayos at sa kanyang malabi tila mayroon pa ring bakas ng malat na amoy ng dating Barrio Agos. Ang kampanan ng simbahan ng Bagong Liwanag sa Barrio Agos ay matagal na hindi tumunog pagkatapos noon. Maaring dumating ang araw na muling dadaloy ang tunok ng kampanang iyon sa hangin ng nayon, ngunit malayo pa ang araw na iyon. Hanggang sa tawagin ng buong nayon ang pangalan ng 8 taong nawala sa loob ng 10 taon at ang huling alingaw-ngaw ay dahan-dahang lumubok sa pagitan ng mga bangka sa daungan, ang kampanang iyon ay mananatiling nakabitin sa mayos na katahimikan. Ngunit sa wakas,
Naksimulang muling huminga ang nayon. Ang tagsibol kung kailan ang mga pangalan ng 8 taong nakalibing sa loob ng 15 taon ay sa wakas ay bumangon mula sa isang maliit na kuwaderno ng isang matandang pastor. Noong taksibol na iyon, isang mainit na hangin mula sa dagat ang dahan-dahang pumapasok sa daungan ng Baryo Agos. At isang matandang puno nga akasya sa daungan ng nayon ay marahang iwinawagaywe ang kanyang nga sanga. Maganda ba ang kuwento? Kung i-click ninyo ang screen dito, maririnig ninyo ang mas mga kapanapanabik na kuwento. Kung mag-iwan kayo ng komento kung saan ninyo ito pinapanood, babatiin ko kayo isa-isa, magkaroon kayo ng magandang araw, at huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. Salamat.